gamitin ng Panginoon na upang maihayag ang kabutihan ng ating Diyos. Ang ating pong key verse ay sa aklat po ng Psalm. Ayan, Psalm chapter 23, beginning at verse 1. Ang sabi po dito, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Sa verse 2, kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng pahingahan. Verse 3, kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Verse 4, oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Verse 5, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway, iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. For the last verse 6, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay sumusunod sa akin. Sa lahat ng mga kaarawan ay aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Muli, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Tunay nga Lord na napakabuti mo po Panginoon. Salamat Lord God sa napakalaking pagkakataon muli na kami ay narito. Malaya kami Panginoon na magbubulay-bulay muli, mag-aaral, kikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, ang pagsama mo sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po, Lord, ang siyang mangusap. Ikaw, O Diyos, ang magsalita sa oras na ito, Panginoon. At dalangin po namin mananatili pong bukas ang aming puso at isipan na upang ang iyo pong mga salita, O Diyos, ito po'y malaya naming maunawaan, maintindihan, Lord God. At dalangin ko po na itago mo po ako sa iyong likuran ngayong sandali. Ikaw, O Diyos, ang siyang makita, maranasan, maobserbahan, at hindi po ang aking kahinaan. Tunay nga, Panginoon, na kiniklim na po namin ang katagumpayan po ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Maraming salamat, Panginoon. At muli, binabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Gusto ko pong kunin yung topic na dito sa ating pong teksto na the Lord is my shepherd. Yan. Pag sinabi natin kasing the Lord is my shepherd, ang ating Panginoon ang ating pastor. Siya yung pag sinabi nating shepherd kasi, ang unang magrerema sa atin, siya po yung ating pong nag-aalaga sa atin. Siya yung nag-iingat sa atin. Ibig pong sabihin, accountability po tayo ng Panginoon. Nasa pag-iingat po tayo ng Panginoon. At kapag sinabi nating, the Lord is my shepherd, in fact, kilala na po natin ang Panginoon. Amen? Kilala natin siya. Na hindi lang natin siya kilala sa mga blessings na mga natatanggap natin. Kilala rin natin siya kung papaano rin po siya maghubog, maghulma sa buhay natin. Kilala natin siya kung papaano po siya kumikilo sa buhay natin. Amen? Na kahit na saan tayo ilagay ng Panginoon, na kahit na ilagay tayo sa panahon, sa sitwasyon,
ng panahon ng ilang. Hallelujah, kalagayan ng ilang. Ang ilang kasi is nagre-represent ng trials, nagre-represent ng crisis, nagre-represent ng mga pagsubok, nagre-represent ng field ng battle, di po ba? Kilala natin siya na tayo ay magtatagumpay dahil the Lord is our shepherd. Amen. Hallelujah. Kaya gusto ko pong kunin yung word na shepherd. Ginawan ko po siya ng acronym. Amen. Hallelujah. Napakaganda po nito. Pag naisip natin, the Lord is my shepherd, yung shepherd po, ang acronym niya, number 1, hallelujah, sabi po ng Philippians chapter 4, verse 9, glory to God. Yan, buklat tayo ng word ng Panginoon. Philippians chapter 4, verse 9, hallelujah. Ang sabi po dito, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa iyo. Amen. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, hallelujah. Ang sabi po niya, at pupunuan ng aking Diyos ang ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Hallelujah. The Lord is my shepherd. Number 1, yung letter S, supplier. Amen. Siya yung nagsusupply ng ating mga kailangan. Kapag sinabi natin na ang ating Panginoon, ang ating pastor, siya yung nag-aalaga sa atin, siya yung patuloy na nagsusupply ng ating mga kailangan. Amen. Kapag inilagak natin, pinaubayan natin, pinagkatiwala natin yung ating buhay sa ating Panginoon, hindi po siya magpapabaya. Naalala ko po si Haring David. Yan yung very strong na testimony ni Haring David. Sabi ni Haring David, ngayon matanda na ako, sabi niya. Nung panahon na siya ay matandang-matanda. Ngayon matanda na ako. Sa tanang buhay ko, wala akong nakita na pinabayaan ng Panginoon, namatay sa gutom, na naglilingkod sa ating Panginoon. Naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Because our Lord, ang ating shepherd, hallelujah, ang supplier po natin. Amen? Siya yung patuloy na provider natin, ang ating Panginoon. Kaya, tiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Pagkatiwala lang natin ang ating buhay, ang ating pangangailangan sa ating Panginoon. Amen po. Alam nyo, sabi ko nga, yung testimony ko, yung aking panganay, si Ezekiel, nangangamba ako, sabi niya kasi sa akin. Sabi niya, pa-enroll mo na ako. Sige na, please. Siya yung drummer ko sa church. Sabi ko, anak, sige, sabi ko, pero iniisip ko sa kanya, sabi ko, parang gusto kong patigilin muna sa pag-aaral kasi college na siya eh. Pero nakita ko porsigido siya eh. Sabi niya sa akin, sige na sabi niya, pa-enroll mo na ako. Alam ko naman, pera na naman yon, di ba? Pero sabi ko, sige. At pagdating namin doon sa school, naku, ang first semester nila almost 40,000 yung babayaran. First semester. Kasi sa UPANG, sa University of Pangasinan, bigla akong nalumo, parang nalungkot ako. Sabi ko, Lord, kaya ko ba yan, Lord? Pero kaya ko kasi ikaw ang supplier ko, Lord eh. Sabi ko gano'n. Challenge yung bata ng school. Na-challenge siya kasi sabi ko talagang living by faith, gano'n. Baka naman pwedeng maging scholar siya sa school. Opo, sabi naman nila. Basta makapasa sa exam. Alam nyo, pinag-exam din siya.
Sabi ko, Lord, kiniklim ko na ngayon na siya'y makakapasa. Hallelujah. Abay, pumasa po sa exam. Amen? Kaya scholar siya ngayon. Kaya sabi ko, Lord, thank you po. Yung wisdom na inilagay mo sa anak ko, yung wisdom na nilagay mo sa kanya, alam ko may patnubay at gabay ka sa kanya. Kaya, praise the Lord. No po? Ang laking, alam niyo po yun, ang laking kagaanan po yun na papasok kang isang bata no, na scholar. Ang kakailanganin lang niya, pamasahe, di ba? Yung pagkain niya. Amen? Kaya sabi ko, lubos-lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon. At bibihira po yung mga magkaroon ng ganun no po? Bibihira pong, marami pong gustong makamtan ng scholarship, no po? Pero marami pong hindi nakakamtan, ika nga, di ba? Kaya blessing po, no? Kaya lagi nating tandaan po, the Lord is our shepherd, siya po'y supplier po natin. Patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? Patuloy lang natin ipaubaya ang lahat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Number 2, mga kapatid, sabi sa Hebrews chapter 13 verse 6, praise the Lord, 13 verse 6 ng aklat ng Hebreo. Praise God. Hallelujah. Hebrews chapter 13 verse 6, the Bible says dito po, ano pat ating masasabi ng buong tapang? No po? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Amen. Number 2, na letter H is, the Lord is my shepherd. Number 2, helper. Amen. Siya po yung katuwang natin. Helper natin. Anong magagawa ng tao sa atin kapag ang Diyos ang sumasa atin? Amen po ba? Kapag ang Diyos ang panig sa atin, sino ang magtatagumpay sa laban sa atin? Amen? Anong form ng kaaway ang magpa-prosper sa kanyang mga anak? Wala po. Dahil our God, ang ating Diyos ang helper po natin. Siya yung patuloy na gumagabay sa atin. Siya yung katuwang ng ating buhay. Amen po. Siya yung laging nariyan sa ating mga buhay. Siya yung laging tumutulong. Amen? Inaalalayan tayo ng Panginoon, ng ating Panginoon, dahil siya po yung ating mabuting pastor. Siya po yung shepherd natin. Amen po. Siya po yung patuloy na naglalagay sa puso natin ng kalakasan, hindi ng katakutan. Sabi nga, binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng espiritu ng kalakasan at ng hindi espiritu ng katakutan, kundi espiritu ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Ang isang mananampalataya po na may Diyos, na alam niya na may Diyos siya, na alam niya na may nag-aalaga sa kanya, na alam niya na may katuwang siya na Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. Matapang niyang hinaharap ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Hindi siya basta-basta kayang patiklupin ng mga pagsubok, ng kawalan, ng kahirapan, ng mga atake ng kaaway, bagkus lalo siyang nagniningas, lalo siyang nag-uumapoy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man ang maranasan niya, ano man ang isang tao po na alam niya na may Diyos siya na helper niya, waymaker sa kanyang buhay. May alam niya na may kaparaanan ng Panginoon sa lahat na nangyayari. Lalong magniningas po yan at lalo siyang magpapalakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoon, ang helper po natin. Siya yung laging naglalagay ng kalakasan. Alam niyo, ang experiences ko po, mga kapatid, Siyempre pag nagtitinda ka dito sa Pilipinas kasi, lalo na pag wala ka pang
wala ka pang wala ka pang client, parang parang pag nag-travel ka, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? Paano tatangkilikin yung benta mo, yung product mo, parang ganon. Gagawin mo naman yun, hindi lang sa hindi lang sa pansarili, kundi pampamilya, di ba? Para sa church, di ba? Pero alam niyo po, ano, kahit na kami ay marami pong mga katulad din namin, na nagtitinda. Minsan nga po tinanghali na kami kasi naligaw-ligaw kami ng daan. Siyempre pag ang product mo pagkain, katulad ng seafoods, ganon, no? Tapos hindi lang pang-apat yung lumagpas sa amin, yung area pala namin na yon ay talagang dapat maaga ka, tapos ang daming mga nandoon na nauna sa amin. Sabi ko, Lord, tulungan mo po kami. Lahat ng bagay pinagkakatiwala namin sa iyo. Alam niyo, sa amin sila nagbilihan. Alam niyo yung ganon, no? Kahit na nadaanan yung lugar na yon, yung area na yon, kasi ang area namin bundok siya. No po, doon namin dinadala yung product namin. Binibilang ko yung lumalagpas sa amin, pang-apat na. Ibig sabihin, doon sa kalsada na yun, pang-apat na, pang-lima na ako. Ba, purihin ang Panginoon. Hallelujah. No? Pagbaba namin ng mga 11 ng umaga, ubos yung paninda namin. Alam niyo po yung ganoon. Ang point ko po is this, no po, basta't ipagkatiwala natin sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Amen? Dahil helper natin ang Panginoon. Yung helper na hindi yung ikaw ang masusunod, hindi ganon. Ibig ko po sabihin, mga kapatid, is kapartner natin ang Panginoon. Amen? Kapartner natin siya at gagabayan tayo ng Panginoon basta't ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Siya yung gawin nating manibela ng buhay natin. Siya yung naka-frontliner natin sa ating mga buhay. Lord, tulungan mo ako. Lahat ipagpapaubaya ko sa iyo. Amen? Lahat ay hindi ko kayang gawin ang mga bagay na ito. Kaya mong gawin. Kasi maraming tao po kasi na kumita ako kasi masipag ako. Ganun eh. No? Hindi ko kikitain yan kung hindi ako magsisipag. Mga ganun eh. No, yung gloria at yung kalakasan at yung abilidad ay inaangkin nila. Parang ganon. Pero ang mga mananampalataya na may pastor, na may shepherd, no? Na ang ating Panginoon ang shepherd sa buhay natin. Lahat ipagkakatiwala natin sa Panginoon. Amen? Ano man pong mangyari, lagi niyang iniisip, mayroon siyang katuwang sa kanyang buhay. At yun ay ang ating Panginoon. Amen. And then number 3, mga kapatid, no? Sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Peter chapter 2. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 21. Ang sabi po dito, mga kapatid, ayan. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya. Praise the Lord. Number 3, example in life. Bilang tayo po'y mananampalataya at inaalagaan ng ating Panginoon, bilang sinasabi po natin na the Lord is my shepherd, amen, kinakailangan po tayo po'y maging example. Example na laging ang kamukha natin ay ang ating Panginoon. Na kinakailangan i-accept natin sa buhay natin na ang maging kamukha natin, kaugali natin, ay ang ating pong Panginoon. Amen? Kinakailangan po maging example tayo sa ating pong nasa palibot, nasa kapaligiran natin. Dapat po kilala tayo na tayo po'y Kristiyano, na tayo po'y mananampalataya.
na tayo po'y tagasunod ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po yun nga, hindi ko alam kung na testimony ko na po. Mayroong pong invitation na almost 14 years na pong church. 14 years anniversary ng church. Siyempre, first time namin pumunta doon sa church na yon. Pero alam niyo po, nung nandoon kami na sa area mismo ng church, na siyempre magtatanong kami, pangalan ng pastor ang tatanungin namin siyempre. Saan po dito yung church ni pastor ganito? Saan po yung church ni pastor ganito? Hindi ko napapangalanan. Hindi nila kilala. Sabi, sino yun? Sabi ganun, kasi anniversary nila ngayon. Oo, may church dito, pero anong pangalan ng pastor? Si ganito. Parang lahat doon sa malapit sa barangay, nagtanong kami Hindi nila kilala yung pastor. Later on, na-remind na nila, si pala, yung nagtatahi. Sabi nilang gano'n. Ay, oo, pastor yun. Yung nagtatahi, yung mananahi. Kaya yun, napunta namin, ang point ko po is, hindi siya kilalang pastor masyado doon. Kilala siyang mananahi. No? Kaya minsan, alam niyo yun, minsan, I'm sorry sa word, pero minsan may something na dapat ayusin. Kasi kung ang isang mananampalataya po ay example in life, dapat mas nangingibabaw kilala ka as a Christian. Amen? Kilala ka dapat sa paligid natin, sa lugar natin, hallelujah, yung banggitin pa lang na, si pastor, ay oo, doon, yung nagtitinda. O, di ba? Di ba? Di ba, mas okay yun, mga kapatid, no? Yung Kristiyano, yung born again doon, yung laging nagtatrabaho. O, di ba? Hallelujah, born again. Oo, yung gwapo, yung pinakagwapong pastor dito doon, yung nagtitinda. O, di ba? Dapat ganoon. Ang point po dito is this. Hallelujah. Bilang tayo po'y mananampalataya ng Panginoon, dapat good example po tayo. Ibig sabihin, example in life. Ibig sabihin po, ang Panginoon lagi ang ating kamuka. Ang Panginoon po lagi ang ating pong nakikita sa buhay natin. Exercise. Amen po. Hallelujah. Exercise po natin. Hallelujah. At sabi nga dito sa key verse natin, sa supporting verse natin ng 1 Peter chapter 2 verse 21, nag-iwan ang Panginoon ng halimbawa na dapat nating sundin at dapat nating tularan, lakaran sa ating pong mga buhay. Alam naman natin ginawa ng Panginoon, di ba? Parang naging martyr, di ba? Parang ganun Ibig pong sabihin po, ang nangyari sa ating Panginoon, nangaral siya, di po ba? For 33 years, siyang nandito sa lupa. Amen? Siya po ay nangaral, nag-evangelize, nagpagaling, gumawa ng himala. Maraming sumunod sa kanya Di ba? Maraming nag-aabang sa kanya, libo-libo. Di ba? Gumagawa siya ng himala. Di ba? Nagpapagaling siya, bumubuhay siya ng patay, nagmumold siya, nagmumotivate siya ng mga disciple. Pero nung kinrucify na siya sa krus ng Kalbaryo, nawala lahat yun. Halos iniwanan siya. Halos iniwanan siya ng mga tao. Amen. Kasi ang mga tao po gusto nila yung blessings na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Ang gusto nila yung kagalingan na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Ang gusto nila yung himala na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Ang gusto nila yung mga biyaya na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Pero nung pagdating na doon sa crucify, yung pinahirapan na ang Panginoon, hinusgahan na ang Panginoon, kinuligsa na ang ating Panginoon, wala na. Kasi hindi po talaga nila inintindi at hindi talaga nila ipinasok sa puso nila na ang kanilang Panginoong Hesus ang kanilang pastor.
Kumbaga, sumusunod lang sila dahil doon sa makukuha nila sa Panginoon. At hindi talaga nila tinuring ang Panginoon na sila ng ating Panginoon ay kanilang pastor. Amen? Hallelujah. Kung hindi, doon sa bagay lang, no? Na bagay lang na tawag dito, bagay lang na kapakinabangan. Pero pagdating na doon sa pagsubok, doon sa laban na totoo, doon sa talagang problema na totoo, no? Sila ay tumakbo. Ang isang mananampalataya, hindi niya tinatakbuhan ng problema. Hinaharap po niya yan. Ang isang tunay na mananampalataya, amen, handa siyang, alam niyo yun, handa siyang magparaya para lamang po, no, sa pagiging maayos ang lahat. Amen? The Lord is my shepherd. Hallelujah. Kinakailangan example in life. Alam niyo ano, ako rin po bilang pastor, hallelujah, minsan nagiging maingat po ako sa bagay na yun. Marami akong kahinaan. Hindi porkit ako ay pastor, ako ay mangangaral, mananampalataya, wala na akong kahinaan. Hindi po, marami po akong kahinaan. At alam ko ang kahinaan ko. Amen. Pero pag dumarating po yung pagsubok at problema, hanggat maaari, yung strength ang makita sa akin. Minsan nga, alam niyo sa totoo lang, minsan nga, pag mag-isa lang ako, grabe po yung rema ng iyak. Grabe po yung habag na habag ako sa sarili ko. Pero sabi ko, hindi dapat makita ng pamilya ko, ng anak ko, na kahit na ganito ang aking buhay, nalulungkot ako. Kasi minsan, minumotivate ko yung mga anak ko. Sabi ko kay Princess, yung bunso namin, "Nak, anong gusto mong makuha paglaki?" Ba, sabi niya sa akin, "Gusto kong magpastora din, di." Ba, praise the Lord. Amen. Gusto ko rin magpastora. Sabi ko sa anak ko, "Anak, anong gusto mo paglaki, pag ikaw ay nakapagtapos na? Maglilingkod din ako sa Panginoon, di." Ba, praise the Lord. Hallelujah. Kaya umiiyak ako kay Lord. Sabi ko, "Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Dahil alam ko nagiging kalakasan po ang aking buhay sa mga anak ko." Sabi ko gano'n. Kasi mahirap dun, no? "Nak, maglingkod ka." Ayaw ko. Sabi niya, "Bakit?" Puro na lang sardinas, puro na lang dildil ng asin. Alam niyo yung ganoon? Di ba? Saka ano ba yun? Parang ibabalik sa iyo yung ano, yung mga weakness natin, di ba? Ang hirap noon, masakit talaga yun. Di ba? Ayaw ko, ikaw nga di. Ang mga ganon, di ba? Ang hirap noon, mga kapatid. Hallelujah. At marami pong ganon. I'm sorry to see this. Marami pong ganyan. Amen. Minsan nga yung kaibigan kong pastor na binisita, umagang-umaga, sabi niya sa akin, "Pastor, punta ka rito, kape tayo." Kape kami, habang nagkakape kami. Biglang may dumaan na may pumuntang tanod. Sabi niya, "Pastor, oh, naku, pinapatawag ka na naman ni Lupon." Sabi gano'n, "Nambugbog yung anak mo. Andoon ngayon sa pinapatawag ka sa barangay." Sabi niya sa akin, "Tara pastor, samahan mo nga ako. Ano ba nangyari dun sa anak ko na naman?" Pagdating namin sa barangay, sabi nung barangay, yung pinaka-advisor nila doon, sabi niya, "Pastor, ano ba naman sa nangyari sa anak mo? Hindi mo na naman binabantayan. Pastor ng pastor pa naman kayo." Sabi niya gano'n. "Pastor pa naman kayo, ba't gano'n, ganyan, gano'n?" Abay, medyo, siyempre pastor yun eh. Sabi ko, "Sir, tika lang po." Sabi ko gano'n, "Hinay-hinay lang po, sir." Sabi ko gano'n, "Pasalamat po tayo, sir. Itong tatay nito'y pastor." Sabi ko, "Paano pag hindi to pastor, sir? Oh, baka mas grabe pa ang ginawa ng anak niya." Alam niyo yung point, mga kapatid? Di po ba? Kahit na ano pong, minsan may mga weakness po tayo. Pero dapat lagi nating
alam niyo, lagi natin ipaglaban po ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Huwag nating hayaan, hallelujah, na makakilos ang kaaway. Makagalaw ang kaaway. Hallelujah. Sa ating pong mga buhay. Kasi ang testimony po kasi pag yan po ay na-break, yan po ay nasira. Yung example ay nawala. Ang hirap po eh. Pag humayo ka, ako nga pag naghahayo house to house kami, mayroon akong maririnig. Ayun eh, dating pastor yun. Dating Kristiyano yun. Ngayon wala na. Sasabihin sa akin. Dating ano yun. Ngayon nasa ano na. Buti kung napunta lang ng ibang fellowship, hindi, ibang doktrina. Yung ganoon, mga kapatid. No? Lagi nating tandaan po, motivate natin. Sabi nga ng Panginoon, nagbigay siya at naglagay siya ng halimbawa na dapat nating tularan. Kaya araw-araw, i-motivate po natin yung sarili po, na maging example in life po tayo. Kahit hindi po tayo nagsasalita, pag nakita sa buhay natin, yung tayo po'y pursigido, tayo po'y hardworking sa gawain ng Panginoon, amen, hindi napapagod katulad ng ating mga admin, ng mga leaders natin, amen, hallelujah, glory to Jesus. Kaya nga minsan nga po, nati-challenge po ako na pag late may 5 peso, di ba? Be example in life. Amen. Hallelujah. Nagpapahiwatig na tinuturuan lang tayo maging example. Amen. Na dapat tularan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. So, yan po yung number 3. And then number 4, sabi sa Psalm 91, protector. Hallelujah. Psalms 91, basahin natin. Glory to Jesus. Psalms 91, dito tayo sa verse 1. Glory to God. Ang sabi ng verse 1, mga kapatid, hallelujah, siya'y tumatahan sa lihim ng dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng kapangyarihan sa lahat. Amen. Sabi dito sa verse 2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siya ang aking tinitiwalaan. Hallelujah. The Lord is my shepherd, He is our protector. Amen. Siya yung nag-iingat sa atin. Kaya nga minsan sa mayroong kasabihan na tayong mga mananampalataya, tayo yung pinagpala talaga ng Panginoon. Pinagpala na kung saan ganito. Pag sa isang eroplano, mayroon pong nakasakay na mananampalataya ng Panginoon. Hallelujah. Hindi makakilos ang kaaway actually. Gusto man pabagsakin ng demonyo ang eroplano na yon, hindi niya magagawa. Bakit? Kasi may mananampalataya siyang nandoon. Mayroong anak ng Diyos na nandoon sa eroplano. So, ibig sabihin, lahat po na nandoon sa eroplano ay pinagpala ng Diyos. Dahil may mananampalataya doon sa lugar na yon. Katulad ng sabi ng Bible na pag ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, maging ang iyong sambahayan maliligtas. May pag-asa. Amen. Mapalad ang isang pamilya na bagamat magulo ang pamilya, pero mayroong mananampalataya kahit isa sa isang pamilya, pinagpala ng Diyos ang pamilya na yan. Dahil may mananampalataya ng ating Panginoon. Sinabi po yan ng ating Panginoon. Amen? Siya yung protector natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kahit sa isang mapalad, kahit na isang lugar na yan, kapag may mananampalataya sa barangay na yan, pinagpala ng Diyos ang barangay na yan. Dahil may mananampalataya. Amen. May pag-asa ang Panginoon.
na ma-conquer ang barangay na yan o ang lugar na yan dahil mayroong mananampalataya. Amen? Mayroong, alam niyo po yung promise ng Panginoon kay Abraham, di po ba? Kahit na sinong magpala sa iyo, pagpapalain ko, sabi ng Panginoon. At sino mang lumaban sa iyo, ako ang kalaban niya, sabi ng Panginoon. Di ba? Kaya sa isang mananampalataya po, na inaapi, di ba? Pinagwiwikaan ng kasari-saring mga bagay-bagay. No po, yan ang pinakamahirap kalaban. Bakit kanyo po? Pag yan ay nanalangin sa Panginoon. Di ba? Pag yan ay nagsumbong sa Panginoon. Lagi nating tandaan, pinapakinggan po ng Panginoon ang panalangin ng isang mananampalataya. Amen? Pinapakinggan ng Panginoon ang isang panalangin ng isang taong matuwid. Ibig sabihin po, siya po'y nagpapasakop sa Panginoon. Siya po'y nagtitiwala sa Panginoon. Ang kanyang pastol ay ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang ating Panginoon, lagi nating tandaan, siya po yung ating protector sa buhay natin. Amen? Hindi tayo dapat mangamba, Panginoon. Amen. And then, number 5, ang sabi ng Psalm 32 verse 7, glory to God. Psalm 32 verse 7, ang sabi po niya dito, ikaw ay aking kublihang dako, iyong iingatan ako sa kabagabagan, iyong kukulungin ako sa palibot ng mga awit ng kaligtasan. Hallelujah. Ang panglima po, letter H, hiding place. Hiding place. Alam niyo po yung hiding place na ibinibigay ng Panginoon sa atin bilang tayo mananampalataya. Ang hiding place po, no, sabi ng Bible, hallelujah, hindi ko na naisulat po, pero sabi po niya, the more na ikaw ay nagsishare ng gospel, ikaw ay nag-i-invite ng mga tao sa church, in fact, kapag ikaw po ay nakadala o nagdala ng kaluluwa sa paharapan at paanan ng ating Panginoon, nadala mo siya sa Panginoon, na-hide lahat ng ating mga nangyari sa buhay natin. Ibig ko po sabihin, mga kapatid, kinakalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan natin. Ibig ko po sabihin, mga kapatid, yung hiding place na ito, anumang kabulukan ng buhay natin sa mundong ibabaw nito. The more na ikaw ay nagsishare ng gospel, the more na ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Higit sa lahat, the more na ini-encourage mo yung tao na lumapit sa ating Panginoon, lahat ng kabulukan natin, kinakalimutan ng Panginoon. Hindi lang niya tinatakpan, inaalis ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Yung mga hindi kaaya-aya sa ating buhay, inaalis po yan ng Panginoon. Kaya nga tama yung sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18. Halikayo't magliwanagan tayo, sabi ng Panginoon sa mga Israelites. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, kahit ang kasalanan mo ay pulang-pula na sa pagkakasala, handa kong gawing puting busilak kayong muli sa kaputian, na parang niebe. Biruin niyo po yun. Kahit na anong kasalanan na mayroon tayo, isipin na natin yung pinakamabigat na kasalanan na nagawa natin sa harapan ng Panginoon. Forgiven po yan. Kinakalimutan po yan ng Panginoon kapag tayo po ay naglilingkod, sumusunod, higit sa lahat, hallelujah, nagdadala ng kaluluwa ng mga tao sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, kapag i-confess natin yung ating kasalanan sa Panginoon, tapat ang Diyos na siyang magpapatawad sa atin at lilinisin na tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Di po ba? Hiding place. Hallelujah. Kinakalimutan ng Panginoon ang lahat ng kasalanan natin. Amen? Kinakalimutan ng Panginoon. Hindi big deal sa Panginoon ang mga kasalanan natin. Kaya nga, lagi ko rin pong ini-encourage kapag ako po ay nasa evangelism, na wag maging ma-paralyze
Hindi dapat maging paralisado ang isang tao sa kanilang kasalanan. Kasi minsan ang tao po na nawawalan ng confidence or napanghihinaan ng loob, ayaw ko na mag-church kasi hindi nakasya yung sungay ko sa church, di po ba? Ayaw ko na mag-church kasi babaguhin ko muna yung sarili ko bago ako pumunta ng church. Maraming ganon. Amen? Pero yung pagbabago na ibibigay ng Panginoon sa atin, yung paglimot sa lahat ng kasalanan na ibibigay ng Panginoon sa atin, kapag tayo po'y lumapit sa Panginoon, higit sa lahat, kapag nagiging kabahagi tayo ng sakripisyo, no po, ng pagpapagal, ng pagbabayad, doon sa pagdala ng tao doon sa kapaanan ng Panginoon. Pag-iimbita, hindi basta-basta po yun. Yung mag-invite ka, mag-Bible study ka, mag-share ka ng gospel ng Panginoon, very critical po yan na gawain. No po? Dahil magbibigay ka ng oras, magbibigay ka ng salapi, magbibigay ka ng panahon. Di po ba? Hindi po basta-basta yun. Magastos po talaga yun. At masakit talaga sa bulsa yun. Pero, once na ikaw ay laging kabahagi sa bagay na yan, hallelujah, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ang kabanalan ay ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi natin kayang makamtan ang kabanalan, pero kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Na kahit tayo hindi perpekto, na kahit marami tayong kahinaan, ibibigay ng Diyos sa ating buhay yon. Amen po. Hallelujah. Na kahit sa mga unbeliever, akala nila nagmamagaling-magaling tayo, pero sa harapan ng Panginoon, nakakalugod ka. Lalo na pag nag-iimbita ka ng kaluluwa sa church. Amen? Nagsishare ka ng gospel ng Panginoon. Yung sabihin mo lang sa lahat na nakakasalamu, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Alam mo, God is good all the time. All the time, God is good. Alam mo, mahal tayo ng Panginoon. Alam mo, mahalaga ka sa Panginoon. Di po ba? Hallelujah. At kapag kumilos ang Panginoon sa puso nila, hallelujah, laksa-laksang anghel ang nagdiriwang. Amen. Sabi nga, isa lang ang madala mo sa paanan ng Panginoon. Libo-libong anghel, laksa-laksang anghel ng Panginoon ang nagdiriwang. Nagdiriwang sila. Amen. Hallelujah. At doon nangyayari na kahit na marami kang kasalanan na nagawa, hindi big deal sa Panginoon yon. Kinakalimutan ng Panginoon. Kaya hagat may pagkakataon. Amen? Huwag tayong magsawa. Hallelujah. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Hanggat may pagkakataon. Gumawa tayo ng pagkakataon sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Glory to God. Number 6 mga kapatid. Ang sabi sa Psalms number 18, Psalms 18 verse 2, glory to God. Ang sabi po dito, ayan, buklat ulit tayo. Psalms 18 verse 2. Ang sabi dito, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, no? Aking malaking bato na sa kanya'y manganganlong ako, aking kalasag at siya'y sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. Hallelujah. And number 6, letter A, the Lord is my shepherd, siya po yung erector natin. Erector po, ito po yung tagapagtayo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Siya yung may dahilan ang lahat. Siya ang dahilan ng lahat sa buhay natin. Siya yung nagtatayo sa ating buhay. Amen po. Hallelujah. Ibig sabihin, siya yung gumagawa ng kaparaanan sa buhay natin. At kapag itinayo po yan ng Panginoon, walang sino man pwedeng makapagpasara niyan. Amen? Hallelujah. Alam niyo, nung ako po ay nag-apply sa trabaho, ang aking ipinresentang
Pinipresentang criteria ko, is yung pagiging theology, ibig sabihin. Kasi, nung nag-aaral ako sa Bible School, may diploma po ako na, Bachelor of Theology. At ang aking in-applyan po ay sales. Nasa sales po ako sa mga motorcycle. Sabi nung nag-interview sa akin, anong dahilan mo? Sabi niya. Kasi siyempre nakita niya yung aking biodata na ang aking profile ay parang Kristiyano, parang pastor at nakalagay kasi theology. Sabi niya, bigyan mo nga ako ng dahilan. Anong dahilan mo? Bakit kita tatanggapin? Sabi niya, sa negosyo namin. Sabi ko naman, Sir, biyaya ng Panginoon. Sabi ko, kailangan po ninyo ng katulad ko. Kasi sabi ng Panginoon, Diyos lamang ang may kakayahan na magsara at magbukas ng company. At ang may kukontribute ko po doon, sabi ko, ako po'y mananampalataya ng Panginoon na wala po akong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sabi ko talagang ganon. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, ang sasabihin mo na pwede mong sabihin na hindi naman pwede, pero pwede mong sabihin na hindi naman pwede. Sabi niya ganon, parang nililito niya ako. No? Sabi ko, isang bagay lang, iba po ako, iba rin ako at iba rin sila. Ako po ay Rodel, sila po ay Mark, parang ganon. Hallelujah. Alam niyo po, biyaya ni Lord, yung pala nag-i-interview sa akin, Christian. Ayun, tinanggap niya ako. Kaya sabi ko, salamat sa Lord. Ibig ko pong sabihin mga kapatid, kapag patuloy natin na pinanghawakan ng Panginoon sa buhay natin, siya lahat ang dahilan ng ito. Siya lahat ng dahilan. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, sinabi niya. Hallelujah. God is faithful sa buhay natin. Pag sinabi niya kahit saan ka ilagay ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon ka, Moses, yung mga Israelites, alisin mo sa pagkaalipin, sabi ng Panginoon ka, Moses. Hindi basta-basta na ang mga Israelita ay maalis doon sa Ehipto dahil nung mga panahon na yon, maimpluwensya si Paraon, si Pharaoh. Nasa pagkaalipin ang mga Israelites. Ayaw ng Panginoon na nasa alipin. Ayaw ng Panginoon, nasasaktan ng Panginoon na nakikita ng kanyang bayan ay nasa sitwasyon ng pagkaalipin. At ang plano ng Panginoon, dalahin sila sa lupang pangako, di po ba? Hallelujah. Pero kahit na anong mangyari, si Moses ay hindi gaanong marunong magsalita. Hindi rin siya gaanong paano niya iaalisin ang mga Israelites sa pagkaalipin. Ang isang bagay lang na strength ni Moses, siya'y matapang. Hindi siya kayang mabigo sa kanyang mga plano. Amen? Hindi siya kayang biguin sa kanyang damdamin. Matapang po siya. Kaya nga nakapatay siya di ba? Kasi may angkin tapang siya, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan natin ng matapang. Hindi yung matapang na ikipag-away, hindi po. Matapang na harapin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Na kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, sa kahit sitwasyon na bagay na hindi natin maunawaan yung buhay-buhay natin na ito, na kahit nasa gitna ng pandemic, ng pagsubok, ng problema, di po ba, magpapatuloy ka dahil ang Diyos ang naglagay sa puso natin. Naglagay ng erector sa puso natin. Siya yung nagtindig sa buhay natin bilang mananampalataya. Na kahit na mailagay tayo sa sitwasyon na nasa Red Sea tayo. Lagi ko yung example yung Red Sea kasi yung Red Sea, ang gandang example yon. Dahil wala na silang matakbuhan, paano na ngayon? Di ba? Nagsabihan yung mga Israel, paano na ngayon, Moses? Paano na tayo ngayon tatakbo?
Dead end na, dagat na. Yung Red Sea ay malalim. Paano na ngayon? Nandyan na yung kaaway nila. Paano na ngayon, Moses? Pero nung sabi ng Panginoon, masdan nyo ngayon ang gagawin ng Diyos. Kaya sa buhay natin na ito, ay maraming pagsubok at problema na ating nararanasan ngayon, may pag-asa. Hindi lahat ng panahon. Amen. Nasa gitna tayo ng kawalan, kahirapan, pasakit, problema. Ang kaya lang nating gawin, harapin. Amen? Dahil ang ating Panginoon ang erector sa buhay natin. Siya yung muog ng ating buhay. Siya yung bato ng ating buhay. Bato na hindi tumatakbo. Bato na hinaharap talaga. Hallelujah. Siya yung matibay na foundation natin. Amen? Hallelujah. Siya yung patuloy po na naglalagay ng tapang sa buhay natin. Ang kailangan lang natin maging matapang sa paglilingkod. Ayaw ni Lord na duwag. Yan ang number 1 na nakapila, no? Naka-align, nakalinya doon sa kapahamakan, yung kaduwagan, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon ng kaduwagan. Hallelujah. Kinakailangan sa mga lalaki ay maging certified LGBT. Ayan. Ano ba yung LGBT, Pastor? Parang iba naman yun. Hindi, certified LGBT, lalaking ganap, barakong tunay. Ayan. Amen? Ibig sabihin po mga kapatid, handang harapin, handang tumanggap ng problema. Amen. Sa paglilingkod natin na ito, hindi lahat ng panahon masaya. Hindi lahat ng panahon okay. Para lang tayo nag-drive. Hindi lahat ng panahon ng kalsada ay maayos. Minsan bigla ka liliko, minsan bigla titigil, minsan kailangan mo maging mahinahon kasi rock road, minsan kailangan mo magprimera, segunda kasi paakyat. Di ba? Ang buhay natin na ito'y paglilingkod natin ay hindi lahat masaya talaga. Hindi lahat okay. Maraming challenge. Maraming challenge na ibibigay ng Panginoon sa ating buhay. Pero kapag alam natin, the Lord is my shepherd at siya yung erector talaga natin sa buhay natin. Hallelujah. Kahit na anong mangyari, susunod tayo sa Lord. Alam niyo ang prinsipyo ng paglilingkod po. Para mawawala yung quarrel, mawawala yung alinlangan sa buhay natin, sunod lang tayo kahit di natin alam ang kasunod, basta sa Panginoon natin ginagawa. Amen. Sunod lang tayo. Hallelujah. Sa ating Panginoon. Amen. Yun po yung number 6. And then number 7. Ayan. Hallelujah. Second for the last. Number 7. Sabi sa, ayun nga po, Psalms 18 verse 2 ulit. Hallelujah. Siya po yung ating rescuer. Siya yung rescuer natin. Ang rescuer po, 'di ba? Sa actual, 'di ba? Rescuer, 'di ba? Pagka may panganib, may nagre-rescue, may mga accident, may nagre-rescue, 'di ba? Pagka may problema, may nagre-rescue. May rescuer po. Ang Panginoon po'y ganyan. Siya yung patuloy na nagre-rescue sa buhay natin. Kapag tayo po ay may mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, may Diyos po tayong nagre-rescue. May Diyos po tayong kaagad-agad na nandyan. Amen? Kaagad-agad na patuloy na nandyan para tayo ay iligtas, no? Para tayo po ay iligtas na hindi tayo mapahamak. Dahil ang ating Panginoon ang rescuer sa buhay natin. And then lastly, mga kapatid, ayan, panghuli na po tayo. Yan. Praise the Lord. Ang sabi sa Exodus chapter 15, verse 26. Exodus 15, verse 26. Ayan po, at sinabi kong inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at inyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan
ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Ang lastly po, kung ang ating Panginoon po ay ating shepherd, siya po yung ating manggagamot. Siya po yung doktor natin. Alam niyo ang mga doktor, no? Yung mga nag-aral ng medisina. Naniniwala sila na mayroong Diyos na nagpapagaling. Tayo pa kaya? Kasi ang kanilang testimony, minsan sinisikap namin, pinipilit namin, sabi niya, lahat ng bagay, ginawa na namin sa medisina, pero may mga pagkakataon na kahit nakita namin na wala ng pag-asa, nabubuhay sila at tuloy-tuloy yung pagkakabuhay nila. Mayroon namang bagay na lulunasan namin kasi hindi malala yung kanilang karamdaman. Ibibigay namin yung sapat na lunas kasi nakikita namin na hindi gaanong grabe yung kanyang karamdaman. In fact, sila namamatay. Kaya sabi ng mga doktor, may Diyos talaga na tunay na manggagamot. Amen. May Diyos talaga na nagpapagaling at nagdurugtong ng ating buhay. Yes, how much more tayo pong mga mananampalataya. Na kapag alam natin na ang ating Panginoon ay shepherd natin, siya yung doktor, best doktor natin. Hallelujah. Siya yung manggagamot ng ating buhay. Lagi nating tandaan po ito. Nag-i-excess po ang kagalingan. Amen. Marami po kasing katuruan na wala nang manggagamot. Hindi na manggagamot ang Panginoon. Hindi po totoo yun. Hallelujah. Ang ating Panginoon ay patuloy na nagpapagaling. Kapag tayo po'y patuloy na nananampalataya, pinanghahawakan ang salita ng Panginoon, nagdurugtong po ng Diyos ng kagalingan sa buhay natin. Kaya yung ibang mga ngaral, alam nyo, nakakalungkot. O pinagaling pero namatay din naman, sasabihin nila. Ang point natin dito is this, ang ating Panginoon, hallelujah, ay patuloy na nagpapagaling. Siya po yung manggagamot natin. Kaya kapag nirebuke natin yung karamdaman sa buhay natin, at tayo na ng palataya sa Panginoon, pagkakaloob po yan ng Panginoon. Amen. Pagkakaloob ng Diyos po yan. Hallelujah. Basta't kapag tayo may nararamdaman, ang mahalaga, Lord, nire-rebuke ko ang anumang sickness. Di ba? Nire-rebuke ko anumang karamdaman sa aking buhay. Walang form ng kaaway na magpa-prosper sa aking katawang lupa. Amen? Lagi nating i-claim. Hallelujah. Pagka mayroon pong nararamdaman tayong arthritis, Lord, alam ko, pinagaling mo na ako. Amen po. Yung walang kamay at walang paa nga eh. Di ba? Walang kamay at walang paa yun. Pero ang isip niya may kamay at may paa siya. Kasi ang isip niya may purpose ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang purpose ng Panginoon maging kalakasan siya ng karamihan. Amen. Parang yung lalaking bulag, di ba? Yung lalaking bulag, alam niyo po yun. Noong naramdaman niya na ang Panginoon ay malapit sa kanya, nagsisigaw siya. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Nung nilapitan sila ng Panginoon, kasama ang kanyang mga alagad, nakita nila na yung lalaki na yon ay informed na siya'y bulag. Anong sabi ng mga alagad? Panginoon, sinong nagkasala sa kanya? Ba't siya bulag? Ba't nangyari sa kanya yan? Sino ang may dahilan? Sinong nagkasala? Nanay ba niya? Sabi ng Panginoon, wala. Hindi siya, pinanganak siyang bulag, hindi dahil sa may nagkasala. Pinanganak siyang bulag dahil may plano at mahahayag ang Panginoon sa kanyang buhay. Nahayag nga ang Panginoon sa kanyang buhay nung pinagaling siya ng Panginoon. Ano ang kanyang naglululundag siya? Anong kanyang sinabi? Pinagaling ako ng Panginoon. Sa buhay natin na ito, once na the more na mayroong pong bagay na nangyayari sa atin at inihahayag natin, tinataas natin lalo ang Panginoon sa ating buhay. Ano man pong
sitwasyon natin. No po, kahit ikaw ay may karamdaman, kapag pinagaling ka ng Panginoon, inihayag mo ang Panginoon ang kanyang kabutihan, na ang Panginoon ang lahat ng manggagamot sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Siya yung patuloy na nagbibigay lunas sa ating mga karamdaman. Kung may karamdaman man tayo, laban lang. Amen. Lagi lang natin sambitin, ang aking Diyos ang aking tagapagpagaling. Siya yung manggagamot ng aking buhay. Alam nyo, pagdating dito sa karamdaman, pagka yung mga anak ko, pag nilagnat po yan, pag hanggang 3 araw. Pag isang araw, nilalagnat, pangalawa, nilalagnat, pangatlo, nilalagnat. Yung pangalawa, hindi ko iisipin na takbo kaagad sa doktor. Yung pangatlo, ayun, pagka matindi na, Siyempre, kailangan natin ng lunas. Binigyan tayo ng wisdom ni Lord. Di ba? Binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Na minsan yung buhay natin na ito, kailangan natin ng vitamins, kailangan natin ng instrumento ng ating Panginoon. Pero ang point dito is this. Although naitakbo sa ospital, pero lagi natin sasabihin, instrumento mo, Panginoon, ang mga doktor na ito. Ang mga medisina na ito ay instrumento mo, Lord. Ikaw pa rin yung manggagamot. Ikaw pa rin yung magpapagaling. Amen po. Hallelujah. Pero alam niyo po, minsan pagka sinat lang, lagnat lang, tapos takbo ka agad sa doktor, mga ganon, Tapos sa doktor, wala nang ibang iniisip yung doktor. Lagi nating tandaan, may doktor po tayo. May best doktor tayo, ang Panginoon. Bakit hindi natin subukan ng Panginoon? Amen po. Kung alam natin ng ating Panginoon ang pastor ng buhay natin. Yung pastor po, shepherd, siya yung nag-aalaga sa atin. Siya yung patuloy na nandyan, kaantabay po natin sa ating mga buhay. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat. Amen. Hallelujah. Hindi tayo dapat, alam niyo yun, yung bang magpanik, ganon, paubayan natin sa Lord. Kasi once na pinaubayan natin sa Panginoon, Diyos po ang bahala sa ating lahat. Amen. Diyos po ang patuloy na maglalagay. Bahala po ang Panginoon. Ang Panginoon po ang siyang maglalagay ng kagalingan po sa atin. Amen. Hallelujah. Basta't ipaubayan natin ang part natin, paubayan natin si Lord. Sa Lord sa lahat. Amen. Lord, ikaw na ang maghari sa akin. Ikaw na ang manguna sa akin. Ikaw na, Lord, ang siyang maghawak sa akin. Amen? So, yun lang mga kapatid. Ayan, medyo na overtime po ako. Glory to God. Napakasarap po kasing mag-share, ng salita ng ating Panginoon. So, yun lang po. Ulitin ko po. Amen? The Lord is my shepherd. Yung number 1 ko po, siya yung supplier natin. Siya yung helper natin. Siya nagbigay ng example sa buhay natin. And then siya yung protector natin. Siya yung naglalagay ng hiding place sa buhay natin. Siya yung erector ng ating buhay. Siya yung rescuer natin. And siya yung best doctor natin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you Lord sa platform. Salamat Lord sa gabing ito. Salamat Panginoon sa iyong mga mensahe, sa mga simpleng mensahe mo sa amin Lord God, na patuloy Lord na alam ko po naglagay ng kalakasan po sa amin. Tunay nga Panginoon, ikaw lamang ang aming mabuting pastor sa aming mga buhay. Salamat ng marami. Binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Thank you po mga kapatid. Back to you na po. Aming gwapong-gwapo, Kuya Lando. God bless po. Amen. Praise God. Nagpapasalamat